Minsan mayroon tayong matatagpuan sa mga kapatiran natin o sa bawat isa sa atin na kapag nag-ibadat, kapag nag-amal, ay sobra-sobra kong magpursigi. Nagpapakapuyat at nagpapakapagod sa kanyang pag-aamal, pag-ibadat. Meron sa atin na kapag sumasapit ang gabi, siya ay nagtatahajjud, nagkikiyamul layl, nagwawiter, nagtatasbih, nagtatahmid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, nag-istighfar. At kapag sumasapit ang umaga, siya ay nag-aayuno. Especially kapag sumasapit ang araw ng Lunes at Thursday. Ganon din kapag sumasapit ang kalagitnaan ng bawat buwan, ayyamul bid, ika-13, 14, 15 ng buwan, pinag-aayunuhan rin niya ito. At kalakip ng kanyang pagtatahajjud, kanyang pag-aayuno ng mga sunnang ayuno, nagkakawang gawa din siya. Nagsasadaka, namimigay. Ngunit ang katanungan, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ba ang lahat ng ito? Sapat na bang garantiya na ang lahat ng ating ibadat, ng lahat ng ating amal, ay garanti na ba ito na papapasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso? Yan ang katanungan, mga kapwa ko alipin ng Allah. Sapat na ba ang lahat ng ito? Ang kasagutan, mga kapwa ko alipin ng Allah, ay matatagpuan natin sa isang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay naitala ni Imam Ahmad at Imam Bukhari sa kitab na may akdang Al-Mufrad, Al-Adabul Mufrad, na kung saan inulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu sinabi ni Abi Hurairah, may isang lalaki na nagtungo sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inna fulanata taqumu al-layla wa tasumu an-nahar wa taf'ala wa tasaddaqa wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Sabi ng lalaki na ito, mahal na propeta, sugo ng Allah, merong isang babae, isang sister, na kung saan ang babae na ito ay kapag sumasapit ang gabi, gabi-gabi siyang nagkikiyamul layl, nagtatahajjud, nagwiwiter, nagtatasbih, nag-istighfar, nagkikiyamul layl, nagbabasa ng Quran. At pagsapit ng umaga, ya Rasulallah, nag-aayuno siya ng mga sunnang ayuno. Bukod sa Ramadan na pag-aayuno, nag-aayuno siya. At kalakip pa noon, ya Rasulallah, nagsasadaka din siya araw-araw. Ngunit ang problema sa kanya, napipirwisyo niya ang lahat ng kanyang malapit sa kanya. Namimirwisyo sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Namiminsala siya sa mga taong kapitbahay niya. Ngayon, ang naging tugon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sabi ng mahal na propeta Muhammad, la khayra fiha. Walang kabutihan sa babae na yan. Subhanallah. Isipin yun, mga kapwa ko alipin ng Allah. Nagtatahajjud gabi-gabi, qiyamul lail gabi-gabi, nagbabas lahat ng amal. Halos gawin ng babae na ito sa bawat gabing dumaan sa kanyang buhay. At ganun din pagsapit ng umaga, siya ay nag-aayuno, kalakip noon ay siya ay nagsasadaka ng araw-araw. Ngunit dahil sa kasamaan ng kanyang dila, namiminsala siya sa lahat ng kanyang kapitbahay, mapamusliman o Kristiyano, pinipinsala niya. Anong sabi ng mahal na propeta Muhammad? La khayra fiha. Walang kabutihan sa babae na yan. At ang pinakamatinding naging tugon ng mahal na propeta Muhammad, hiya min ahlin nar. Ang babae na yan ay mananahan sa impyerno. Subhanallah. Isipin yun, mga kapwa ko alipin ng Allah. Halos lahat ng ibadat, halos lahat ng amal, ginagawa niya.
Pero dahil sa namimirwisyo siya sa kapitbahay niya, sa mga taong malapit sa kanya, sa mga kaibigan niya, sa mga kapitbahay niya, anong sabi ng mahal na propeta Muhammad? Walang kabutihan sa kanya, bagkus siya ay tao ng impyerno. Subhanallah. At idinugtong muli ng lalaki na ito na nagsabi kay propeta Muhammad, sabi niya, wa fulanatun, at meron pang isang sister, ya Rasulallah, na kung saan ang gawain ng sister na ito, tusallil maktubah wa tasaddaqa bi athwar wala tu'zi ahada. Meron pang isang sister, ya Rasulallah, sabi ng lalaki na ito, na ang kanyang gawain ay hindi masyadong marami. Ang tanging pagdadasal lamang niya ay mga obligadong sala. Zuhur, Asar, Maghrib, Isha, Fajr. Yun lang, yung kanyang ginagawang pagsamba sa Allah, yung kanyang mga amal, yung mga obligadong sala lang. Hindi siya masyadong nagsusunna. Ganon din sa tuwing Ramadan lang siya nag-aayuno. At yung mga sunna ng pag-aayuno, hindi niya masyadong ginagawa. Ngunit ang katangian naman ng isang sister na ito, sabi ng lalaki na ito kay Propeta Muhammad, wala tu'zi ahada. Hindi siya namiminsala sa kahit na sinuman. Anong naging tugon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, hiya min ahlil jannah. Ang babae na yan, kahit na kaunti lamang ang kanyang gawain, ngunit ang mga obligado ay naisasagawa niya. Yan ang tao mula sa paraiso, sabi ng mahal na propeta Muhammad. Subhanallah. Isipin nyo kanina, napakaraming gawain ng babae. Halos lahat ng amal, halos lahat ng gawain ginagawa ng babae na ito. Ngunit, mapupunta siya sa impyerno dahil sa isang katangian na kasamaan ng ugali. At yung isa namang sister, na kakaunti lang yung mga amal, mga ibadat, ngunit wala siyang pinipinsala, mabuti ang kanyang pag-uugali, siya ay mananahan, sabi ng mahal na propeta Muhammad, sa paraiso. Ngayon, hindi ko pinapahiwatig mga kapwa ko alipin ng Allah na ito ay paalala sa mga sisters. Bagkus tayong mga brothers din. Lahat tayo pinapaalala na ng hadith na ito na maging mabuti tayo. Pagbutihin natin ang ating mga ugali. Yan ang unang punto ng hadith na ito. Ang unang punto ay kinakailangan hindi nagtatapos ang ating pananampalataya na magsambayang lang tayo, mag-ayuno lang tayo, magtahajjud, mag-hajj, o di kaya mag-jihad. Hindi dyan nagtatapos ang pagka-Muslim ng bawat isa sa atin. Dahil ang ating agama, ang ating relihiyon ay ad-dinul muamala. Ito ay relihiyon ng pakikitungo. Hindi lang nagtatapos sa pagdarasal, pagkakawang gawa, pag-hajj. Hindi lang dyan nagtatapos sa 5 haligi ng Islam. Bagkus kinakailangan sa isang Muslim na tinataglay niya ang kabutihang asal. Mabuting pag-uugali. Sapagat anong dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun Nisa, sabi niya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. Sa aya na yan, inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti kayo. Pagkatapos iutos ng Allah na huwag kayong sumamba maliban sa akin, huwag kayong magtambal sa pagsamba maliban sa akin. At pagkatapos nun, sabi ng Allah, wabil walidaini ihsana. Maging mabuti kayo sa pakikitungo sa inyong mga magulang at maging mabuti kayo sa pagbibigay ng karapatan ng inyong mga magulang sa inyo bilang mga anak nila. Wabidhil qurba. At ganun din sa inyong mga kamag-anak. Maging mabuti kayo sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kamag-anak. Maging sa mga malapit na kamag-anak, mga malalayong kamag-anak, maging mabuti kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masakin, at pati na sa mga may hirap, maging mabuti kayo sa kanila. Huwag nyo silang apihin, huwag nyo silang maliitin, huwag nyo silang apak-apakan. Maging mabuti kayo sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabnis sabil,
At ganun din sa mga taong manlalakbay o kasama ninyo sa paglalakbay. Maging mabuti kayo sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na naiibigan, hindi na kinalulugdan ang mga taong mayabang, mapagmataas, mapride sa kanyang kapwa-tao. Kahit na siya ay nakakaangat. Kinakailangan sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na taglayin niya ang dalawa. Pagkakaroon ng taqwa at husnul khuluq. Hindi pwede magkahiwalay ang dalawang ito. Sapagkat kung magkahiwalay ang kagandahang ugali, kabutihang asal at pagkatakot sa Allah, matutulad ka sa babae na ito na itatapon sa impyerno, wali'adhu billah. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinakailangan sa isang alipin ng Allah, magkasama yung pagiging mabuti mo sa Panginoon at pagiging mabuti mo sa sangkatauhan. Hindi pwede sa isang alipin ng Allah na mabuti lang siya sa Allah. Pero pagdating sa kanyang kapitbahay, kinasusuklaman siya. Pagdating sa kanyang mga kamag-anak, ito ang maling paninindigan ng mga ilan-ilan sa atin. Okay na sa akin yung Allah. Nalulugod naman sa akin ang Allah. Bahala na kayo dyan na maraming tao. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi nila alam na ang palatandaan na kinaibigan ka ng Allah, kinalulugdan ka ng Allah kapag kinalulugdan ka ng karamihan sa mga tao. Pero kapag kinasusuklaman ka ng karamihan sa mga tao, lalong-lalo na kung kapwa mo Muslim, lagi ding nagdadasal, kinamumuhian ka niya, subhanallah. Yan ay palatandaan na ang Allah pa kaya ang magkakagusto sa'yo, malulugod sa'yo. Ultimo yung kapwa mo tao, hindi ka kinalulugdan. Ganon din na maling paninindigan din na, okay na ako Ustad. Kasi napakabuti naman ng pag-uugali ko, wala akong inaapakang ibang tao, kahit hindi na ako magsala. Subhanallah, mayroon kayong makikita ang mga taong ganito. Na okay na sa akin maging mabuting tao. Wala naman akong inapakang ibang tao eh. Wala naman akong pinipirwisyo. Subhanallah. Ang taqwa, ang pagkatakot sa Allah at ang pagka-husnul khuluq, ang kabutihang pag-uugali, hindi pwede magkahiwalay. Dahil kapag nagkahiwalay yan, bagsak lahat. Subhanallah. Pangalawang punto na dapat nating malaman sa hadith na yun na tinalakay natin, makikita natin doon na napakadelikado ng ating mga dila. Napakadelikado ng ating mga dila. Kaya nga sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ating mga dila, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim illa hasaidi alsinatihim. Walang nagtatapon sa mga tao sa impyerno ng nakadapa liban sa kanilang mga dila. Bakit? Pansinin niyo ang hadith. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad, ang mga taong itinatapon sa impyerno sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ng kanilang dila, nakadapa. Samantalang pwede namang sabihin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga taong mayroong masamang dila, matabil ang dila, masama ang bunganga, ay itatapon sa impyerno. Pero ang mahal na propeta Muhammad, sabi niya, ang mga tao na matabil ang dila, masama ang dila, bully, mga asar, at laging nagsisinungaling, mapang-asar, sinungaling, sumasaksi, na walang katotohanan, mapagbintang, chismosa, libakera, marites, yan ay itatapon sa impyerno ng nakadapa. Anong hikma? Bakit nakadapa? Ayon sa ating mga ulama, sapagkat ang dahilan kung bakit nakadapa na itatapon ang mga taong chismoso, libakera, marites, mga asar, bully sa impyerno ng nakadapa ay dahil ang kanilang mga mukha ay isusubsub sa impyerno. Bakit ang mga mukha? Sapagkat ang ating mga mukha ang nagbibigay ng karangalan sa atin. Ang ating mga mukha ang nagbibigay ng karangalan sa atin na maging disente dito sa mundo. Kaya kapag nadumihan o di kaya nasugatan ng ating mga mukha, minsan nahihiya tayo. Yan ay palatandaan na napakarangal ng pagkakaroon ng mga mukha. At dahil
sa pagmamarites mo, sa panlilibak mo, paninirang puri mo sa kapwa mo, dito sa mundo, ipinahiya mo siya sa pamamagitan ng dila mo, ipinahiya mo yung mukha ng kapatid mo sa pamamagitan ng dila mo, sa araw ng paghuhukom, itatapon ka sa impyerno ng nakadapa, dahil ikaw naman ang ipapahiya doon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang lapnosin ang mukha mo bilang pagpapahiya sa iyo. Subhanallah. Kaya pag-ingatan natin ang ating mga dila, mga kapwa ko alipin ng Allah. Pangatlo, na makukuha nating punto sa hadith na yun ay pag sumikapan natin na magkaroon ng mabuting asal. Pag sumikapan natin na linangin ang ating mga ugali na mapabuti natin ito. Sapagkat tulad ng sabi natin, hindi dapat nagkakahiwalay yung mga amal natin, ibadah natin, at yung husnul khuluq, yung pagkakaroon ng kabutihang ugali natin. Bakit? Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in athqala fil mizan min husnil khuluq." Wala nang pinakamabigat sa timbangan sa araw ng muling paghuhukom liban sa kabutihang ugali. Ang pagkakaroon ng mabuting ugali, napakabigat nito sa timbangan. Kapag tayo ay dumating na sa araw ng paghuhukom at titimbangin lahat ng ating mga gawain, kabilang sa pinakamabigat sa timbangan ay ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bilang panghuli, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang mga hakbang, mga solusyon para yung mga ugali natin ay mapabuti natin, ma-develop natin, ma-enhance natin, mag-improve yung mga ugali natin. Sapagkat katulad ng sabi natin kanina, hindi maari sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuti siya sa tao o di kaya mabuti siya sa Allah pero masama siya sa mga tao. Unang-una na dapat hakbang para ma-improve natin yung mga pag-uugali natin, awalan, qabla an tazida rak'atain, anqis kalimatayn sayyi'atain. Sabi ng ating mga ulama, para ma-improve natin ang ating mga pag-uugali, mas mapabuti natin ang ating pag-uugali, bago ka magdagdag ng 2 raka'a na sunnah, bawasan mo muna ng 2 masasamang salita ang salita mo. Anong naisipahiwatig ng salitang ito? Bago ka magparami ng mga gawaing pagsamba sa Allah, i-fix mo muna yung ugali mo. Ayusin mo muna yung ugali mo. Makakakita ka ng mga tao na grabe kung magsambayang, magsunna, halos lahat ginagawa niya. Pero pagtatakip lang pala yun, panakip butas lang pala yun sa kasamang ugali niya. Subhanallah. Yan ay katangian ng mga munafik. Nagsusunna lang para, Masya Allah, ang dami magsunna nitong si brother, si sister. Pero deep inside, maitim pala yung budhi. Subhanallah. Kaya yan ang naisipahiwatig para malinang natin ang ating pag-uugali. Mapabuti natin ang ating mga ugali bago tayo magdagdag ng panibagong ibada. Mga dagdag na mga sunnah, pagbutihin muna natin ang mga ugali natin. Hindi yung khuruj ka ng khuruj, pero pagdating sa social media, bastos ka. Hindi yung gawa ka ng gawa ng sunnah, pag nag-comment ka sa mga post ng mga nakikita mo, napakabastos. Napakasama ng tabas ng mga comment mo. Subhanallah. Nangyayari yan sa kapanahunan natin ngayon, lalo na sa social media. May makikita kang tao na Muslim din, pero kapag nag-comment sa kapwa niya Muslim, subhanallah, napakasama. Nasaan ang husnul khuluq? Subhanallah. Yan ang unang-una na dapat hakbang ng isang taong alipin ng Allah para mapabuti niya ang kanyang pag-uugali. Bago mo gawan ang iyong sarili ng maraming sunnah, ayusin mo muna yung pag-uugali mo sa Allah at sa mga tao. Pangalawa, na hakbang para mapagbuti natin
ang ating pag-uugali, lagi nating tandaan ang wasiyah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalawang sunna ng ating dila para mas ma-improve natin ang kabutihang pag-uugali natin. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man nang nininiwala sa Allah at sa araw ng muling pagkabuhay, magsalita lamang ng maayos, magsalita lamang ng mabuti, magsalita lamang ng ikinalulugod ng kapwa niya tao, o di kaya ay manahimik. Yan ang dalawang sunna ng ating dila. Magsalita ng mabuti, pero kung wala kang masasabing mabuti, manahimik ka na lang. Yan ang ikalawang hakbang para mapagbuti natin ang ating mga ugali. At bilang panghuli, samahan natin ang dua. Dahil ang lahat ng gawain na walang pagdudua, nangangahulugan na hindi mo kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan na wala kang tiwala sa Allah. Mas nagtitiwala ka sa sarili mo. Lahat ng gawain, kinakailangan samahan mo ng dua. Ano ang dua? Para mapabuti natin ang ating mga ugali. Laging pagbutihin ang ating mga ugali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Ya Allah, kung hindi mo alam sa Arabic, Ya Allah, ako ay nagpapakupkup sa Ya Allah na sa aking kasamaan, sa kasamaan ng aking sarili. Ya Allah, tulungan mo ko dito, Ya Allah. At ganun din, tulungan mo ko, Ya Allah, nagpapakupkup ako, Ya Allah, sa kasamaan ni syaitan. Kinakailangan, samahan mo ng dua ang iyong mga gawain. Kaya naman mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad ng Allah sa bawat isa sa atin ang kabutihang pag-uugali upang sa ganun tanggapin ng 100% ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ibadat natin, ang mga amal natin. محمد كان علم كليبس.